Lucky. Hello. Hi po, Papa John. Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? Pwede ko sabihin okay? Yeah, of course. It's not a crime not to be okay. Yeah. Nakakaiyak yung message kanina naririnig ko. Message nino? Yung kanina, yung sinasabi mo. Okay. Yung pay attention to someone kasi pwede yun yung regalo mo sa kanila. Yeah. Do you believe that? Oo, kasi feeling ko yun yung kinulang ko. Sorry, naiiyak. You regret. Siguro. You okay? Siguro po. Sorry. Okay, kalmado ka muna. What's your name? Come again. Hindi ko narinig ko. What's your name? Lay po. Lay. Alright. Ilan taong ka na? I'm 30 years old. And you're broken-hearted? Sobra po. Pwede ko po sabihin, wasak na wasak ako. Sasabihin ko. Oh, di sige, shattered-hearted. Gusto mo? Sobra. Ano mo kontento ko? Sobra. What do you do? What do you do in life, Lay? Taga-call center ako. Yung call center mo dati. Yeah. Let's tell us. Used to be Amber Green. Yes. Right. Yes. Used to be Amber Green. Amber Green na rin siya nung dumating ako. Tapos naging teller. Well, you've been with the company for quite a while now, huh? Yes. Almost 10 years. I was with the Heart Hanks. I was with the Heart Hanks account. Ano siya internal account. Kasabay ko ang Xbox when I was there. Ay, talaga? Yes. Yung dati kong team captain yata. Okay. Nag-Xbox. Hindi ako masyadong sure. Anyways, what is the, para lang may direction yung ating usapan na. What is the purpose of your call tonight? Hindi ko talaga alam. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi I've been married for 11 years. So, tapos, in a relationship kami for 2 years bago kami nagpakasal. Bata pa kami nung nag-asawa kami. So, 13 years to be exact. Okay. Tapos, yung love story namin, hindi never siyang naging most feeling. The first few years. Oh, okay. Sorry, I don't want to waste this. Please speak louder. So. Ay, sorry. Speak closer to the telephone. Okay. Ayun po. 13 years na po kami magkasama. 11 years na po kami nagkasal. Okay. Tapos, just this January, naramdaman ko kasi na parang hindi kakaiba sa kanya. Parang hindi naman smooth sailing yung relationship ever since. Parang yung first few years na nagsa-start kami, may mga ibang babae. So, tinanggap ko naman yun. Tapos, until pumasok nga ako dito. Nagkaroon ako ng trabaho na ganito. So, good paying job naman siya. So, nag-request ako sa kanya na kung pwede, mag-stay muna siya sa bahay para alagaan yung mga bata. Tapos, nag-agree naman po siya. Tapos, matagal siya nag-stay sa bahay. 8 years. Okay. Tapos po, ako, I've always been proud na 8 years siyang inalagaan kami, yung mga anak ko, yung anak namin, ganyan. Tapos, effort sa kanya yan kasi lalaki yan eh. Hindi kasi instinct ng lalaki yan eh. Para gawin niya yung part na yan, effort yan. Ibig sabihin yan, he was being cooperative, diba, for the sake of the family. Apo. Okay. Okay, so after 2 years ago po, parang nag-start na kami magtalo kasi gusto niya naman trabaho. So, sabi ko, sige, kakayanin ko naman na sigurong, kasi I'm from Marilao po. Okay. So, kailangan ko mag-uwian from here sa Quezon City, sa Marilao, every day. Tapos, I have to do the household chores, maglaba, luto, lahat. Which is okay lang naman kasi gusto kong ibigay sa kanya yung gusto niya. Okay. Tapos, last year, December
December 31st of 2014, nagsabi siya sa akin na parang gusto niya ng space from me. Kasi sabi niya, hindi niya daw po mahanap yung sarili niya. Parang hindi niya daw po kanya lang yung sarili niya. So, in the process of taking good care of the household, 8 years, he lost his identity. Sabi niya po, naniniwala naman po ako. Tapos, nung sa 8 years po, na nag-stay siya sa bahay, madalas po, nagiinom siya. Nagiinom, tapos after, nagwawala. Pinik naman po. Kaya, kasi nga, sabi ko, baka kasi kailangan niya yan, i-release yung nararamdaman niya. So, inintindi ko naman po. Tapos po, pagkaganda na po, nagkakabaranggayan kapag nalalasing siya kasi may nasasaktan siya, may napapahama. Lahat po yung tiniis ko. Kasi nasabi ko... what were you thinking? Kasi I'm sure hindi niya pagkatao yan, ano? Kumbaga, it was a product of, I don't know, hindi ko po alam. Of not having enough excitement going on in his life. I'd like to think it that way. Ano, kaya nagkakaroon na ng barangay, parang, anyways. Ano iniisip mo na pag nagagawa niya yan? Gusto ko po, sa pakiramdam ko po, gusto ko pong magalit. Pero lagi ko pong... No, that's the part na naramdaman mo. But what did you think tungkol sa kanya? Bakit niya nagawa yan? I mean... After na, pag nahihimis, basta na po siya. Tinatanong ko po siya kung anong problema. No, ang tinatanong ko sa ate, I mean, ganito na, you're not answering my question. Maybe that's where the problem lies. Ano? Okay. My question is, ano ang iniisip mo? Kasi without asking him, dapat meron kang assessment. Asawa mo yan eh. Without asking him kung ano problema niya, dapat kahit pa paano, as a wife, you know exactly, if you pay attention, alam mo kung saan may mali. At least you have a hunch. You have a good idea what's happening. Hindi po. Unless detach ka sa kanya. Hindi naman po. No, so, ulitin ko yung tanong ko. During that time it was happening, ate, ano ang iniisip mo? Bakit nagkakagalan siya? Pakiramdam ko po kasi yung ego niya bilang lalaki, nasasagasaan na po kasi nga nasa bahay lang. Alright. Did he try to do anything during that time or wala? Sinay ko po, sabi ko nga po sa kanya, i-ensure ko po siya na phase lang to ng buhay natin na kailangan natin daanan. Tapos after nito, makakabalik ka na ulit sa trabaho. Ganon. Sabi niya, okay lang naman daw. Pag nahimas-masa na po siya, laging okay na, hindi ko naman yung sinasadya, hindi niya po maalala kung ano pong ginawa niya. Okay. Mga ganon po. Tapos, naging okay naman po kami. Eventually, nung nakabalik na po siya sa trabaho, bago pa po actually siya nakapagtrabaho, nag-usap na po kami kasi parang sabi ko, tama na, kasi nasasaktan na po ako kapag nakakainom siya, gano'n. Tapos, nasettle naman po namin yun. Nagbago naman po siya. Hindi na po siya umiinom. Kung umiinom naman po siya hanggang sa siya na lang. Tapos, nakabalik na po siya sa trabaho 2 years ago. Tapos nga po, nung December 31st, 2014, nasabi po siya na gusto niya ng space. Kasi po, parang nawawala daw po yung identity niya. Hindi niya po mahanap yung pagkatao niya bilang lalaki. Siguro sa tingin niya po, yung 8 years na nag-stay siya sa bahay at inalagaan kami, parang nawala yung siya. Yeah. So, he lost his sense of purpose in life and direction. Opo. So sabi ko, sige, kung katingin mo kailangan nilang space, sige, okay lang. So, ibibigay ko naman yan sa'yo. So, yun po yung ginawa niya. Kailan siya nag-ask ng space, ate? At December 2014. Okay. New Year's Eve po. And then, so binigay mo sa kanya yun? Opo, binigay ko po sa kanya. Okay. Kung kailan niya po gustong mag-text, i-text siya. Ano nangyari? Umalis siya ng bahay? Hindi naman po siya actually umalis. Umuwi po siya pag off niya. Kasi siyempre po, hinahanap po siya ng mga anak. Nag-stay na siya sa trabaho? Umuwi po siya sa mga in-laws ko. Okay. Doon po siya laging nag-stay. So, automatically after him asking that space from you, ate, you were living separate lives na? Parang ganun na? I should say yes po. Yung mga pagkakataon na kung wala kayong anak, hindi na siya magte-text?
I don't think so po. Okay. Hindi naman po siguro. No, ganun po, ate, ganun po kasi yung pakiramdam ko. kung nag-text siya noon para sa mga bata lang, I'd like to think na kung wala kayong anak noon, wala na. No, ang unang-una niya po kasi pag nag-text siya, tinatanong niya po kung kamusta po ako. Okay, alright. And after that, yung mga bata. Okay. And then, after 7 months, naging okay po kami ulit. Bumalik po siya sa akin. After 7 months. Ano So, daw, July. ano daw ang learnings niya for being away ng 7 buwan? Tinanong ko po siya. Sabi niya, mas nakilala ko na yung sarili ko. Sabi niya kung gano'n. Tapos sabi ko, mabuti naman. Sabi niya po, mas naging secure na po siya. Dito kung ano yung kilala niyang siya. Kasi okay po. Okay na po kami. July po yun, nung nag-birthday siya. Okay. Tapos, di okay po kami. So, Until, okay. Nung birthday niya ate na yan, nakabalik na siya. yes. Okay. So, he wanted to celebrate his birthday with you, or with the family. Hindi ko po opo. Kasi umuwi po siya sa amin. Okay. Question, Lay. Po. What did you learn? Kasi if he was a way to learn something new about himself, what did you learn yung mga time na wala siya? Ano naman ang natutunan mo? Natutunan ko po na hindi po pala ako masyadong nakinig sa kanya before. Na kinulang po ata ako ng panahon para makinig sa kanya. Alam ko po cliche na excuse ko kasi may mga bata. Pero sasabihin ko po, na 4 po kasi yung mga bata. So, tingin ko po, yun po yung pagkukulang ko, yung hindi ko po siya nabigyan ng panahon. Napakinggan ko pa po yung kung ano yung side niya. And then yun, naging okay po kami. Pumasok yung 2016. Ito po. So, January 24, mga 3 weeks before January 24, may naramdaman na po akong iba. Sabi ko, parang may something po. Hindi ko po alam. Pero ganun po kasi ako pag nakaramdam po ako ng ibig sabihin meron po akong dapat ipag-alala. So, 3 weeks, tahimik lang po ako. Tahimik po ako na iniintay ko po kasi magsabi siya sa akin na maging honest siya sa akin. Kasi pagpapan po namin. Pag may iba, pag sabi agad, pero hindi. Siyempre, joke lang yan ako ba? Bakit naman mo sabi yung lalaki may iba na siya? Biloko-loko yan. Hindi magmumukhang tanga yung isa. Ate, ganun na yan, no? Kayo mga mag-jowa, kapag nag-usap kayo mag-jowa na pag mayroon na iba, magsabi tayo sa bawat isa. Siyempre, oo, kayong dalawa, di ba? Part nyo na lambingan nyo. Loko-loko lang yung magsasabi, may iba na ako. Hanggat makakapagtago, magtatago yan ako ba? Iya po. Tapos, January 24 po. Okay. Hapon. Tinanong ko na po siya kasi hindi ko na po kayang mag-intay. Tinanong ko po siya, may problema ba tayo? Tapos sabi ko niya, wala. Sabi ko, napapansin ko kasi lately parang ang lamig mo. Sabi niya sa akin, malamig lang yung panahon. Sabi niya? Okay. Sabi ko, tama nga naman din. Sabi ko, mas malamig sa panahon. Sabi ko. Okay. Tapos, tinanong ko po siya. Sabihin honest siya sa akin. Sabihin sa akin, meron ba iba? Pero tahimik lang po siya. Nung tahimik na siya, alam ko na meron na. Tapos tinanong ko po ulit. Sabi ko, meron bang iba? Sabihin mo sa akin kasi ayoko ang hula. So sabi niya, oo meron. Okay ka na? Sabi niya. Tapos po, tinanong ko po siya gano'n nakatagal. Sabi niya po, 1 to 2 weeks na siguro. Medyo bago-bago pa ng time na nalata mo. Ibig sabihin, when he was away for 7 months, wala siyang iba. Wala po. But maybe ate, yan yung learnings niya, no? Yan yung napatunayan niya sa sarili niya.
So, ano nangyari? Tapos, hindi pa ako umiyak ko ako eh. Sabi ko, sige, kung meron ng iba, sige, paghiwalay na tayo. Sabi ko po, pinal ko po siya. Tapos sabi niya, oo. Sabi niya po, oo. Tapos pinapili ko po siya kung kami sa mga bata. Oo. Yung babae. Hindi naman po siya sinagot-diretso. Because the answer will hurt you. Kasi, opo, alam ko naman po yan. Pero minsan po kasi, mas okay po pong masakit. Naging komportable ka na lang. Diba po? Sabi ko, kasi may pasok po ako din. Pumasok po ako kahit karamdam ko po hindi po ako nakakahiyan. Kaya karamdam po sa sabog yung libid ko. Tapos po, narinig ko po siya hindi pinauwi. Kasi po, hindi po nasasaktan po ako na makita siya. Piniling mo siya na wag dumating sa bahay ninyo. Sabi ko, hindi po okay na. Huwag ka muna uuwi. So, hindi siya umuwi? Hindi po siya umuwi. Looking back na, hindsight tayo, ano? Palagi mo pag umuwi siya nung gabing iyon, may naayos kaya kayo? Diba naman po siya natulog nun? Tapos pumasok po ako. So, after pumasok nun, pag uwi mo ng bahay, wala na siya? Wala na po. Wala na yung mga gamit niya? Hindi po. Hindi niya po kinuha yung mga gamit. Actually, pag uwi ko po, andun pa sa angkas. Sabi ko, bakit nandito ka po? Tapos sabi mo, hinintay lang kitang bumatay. Aalis na rin ako. Sabi niya po. Yun po. Tapos, tatlong linggo po, hindi po siya umuwi. Tapos, pinakausap niya po ako sa Facebook. Pinakausapan niya po ako kung pwede na siyang umuwi para makita yung mga bata. Parang sabi niya, sige, kung ayaw mo ipakita yung mga bata, hindi na rin ako magsusunod. Something like that. Tapos sabi niya, kung ayaw mo ipakita sa akin yung mga bata, sige, parang, ito na rin yung ulit beses na may maririnig ito ko sa akin, hindi ko na ako makikita. So, inisip ko din po yung mga in-laws ko kasi sobrang babait po yung mga in-laws ko. Sobra po silang mabait. So, tinig ko po yung consideration. Yung mga in-laws ko, tsaka yung mga anak ko na naghahanap na rin po ng tatay. Sabi ko, siguro naman kaya kong tinisin. Pumayag po ako. Dali siya. Hindi po masaya po. Hindi po siya. Ate, hindi ka na audible, ate. Huwag ka ng sisiw. Sorry. Are you on earphones, ha? Hindi naman? Ay, hindi po. Okay, sige. Ayun nga po, umuwi po siya. Hindi ko po alam kung may pagkabasakit lang ako. Kasi tinanong ko po siya, mahal mo ba? Tinanong ko po siya kung mahal niya po yung babae. Well, normal naman yan, ate. Because you want every tool, ate, you can have to help yourself understand kung saan nagkamali. Tama? Opo. Alright. Ano sabi niya? Sabi niya, oo daw po. Tapos po, tinanong ko po siya, ako, mahal mo pa ba ako? Tapos sabi mo niya, alam mo na mahal kita. Yung malaking part ng puso ko, alam mo na ikaw yung nandito. Hindi yun madaling mawala. Sabi niya sa akin, gusto ko pong maniwala. Sabi ko po, tulong ko na pala. Sabi ko nga po, baka pwede natin alisin ulit. Pero sabi niya, maayusin natin. Hindi siguro ngayon. Sabi niya po, tinanong ko po siya kung bakit.
Sabi niya kasi, naghanap ako nung pupuno doon sa pagkukulang mo. Sabi niya, yung hinanap ko, yung nawala sa akin ng 8 taon na nasa bahay ako, sabi niya. Sabi ko, akala ko okay na. Akala ko okay na tayo. Bumalik ka. Bumalik ka. So sabi niya, akala niya din daw po. Nung una daw po, friends lang sila ng girl. Magsaset. Naging inahan daw po siya ng problema ng girl. Tapos nag-develop daw po. Sabi niya na daw po bakit eh. Masakit. Sabi ko, hindi niya daw po ako niloko. Kasi of course, niloko ka niya. Sabi niya po, hindi daw po. Well, siguro sa kanyang paniniwala, hindi. But that's very clear, no? But that's not the issue here. Ganito, I can feel the pain you're going through right now. Hindi ko lang di mapag-connect kasi hindi mo kinikwento. Saan ka nagkamali? Tinatanong ko din po. Pero yung po sinasagot niya sa akin. No, hindi. Taon daw po. No, wait lang. Without asking him. Alam mo, dyan nagiging mali. No, you always allow your partner to tell you everything that you need to know verbally. What about paying close attention? What happens, 'di ba? Dun sa paniniwala natin na before Bluetooth, Wi-Fi and infrared, the first connectivity we have is love. Diba yun ang the first ever wireless connectivity is love before Bluetooth, before infrared and before Wi-Fi. Ano yung without asking him, ate? Ano na yung pagkakamali mo dito? Because if you cannot go ahead and realize yung pagkakamali mo, then wala kang matututunan. Wala kang itatama. Unless, kasi, ganito ate, ano? You guys are married. Iniwan ka niya for another girl. Period, niloko ka niya. Alright, niloko ka niya. Para malinaw sa'yo, hindi ko siya kakampiyan. Diba? Kaya lang ate, wala naman sa kontrata ng kasal nakalagay kung hanggang kailan ka mahal ng taong, diba? It does not say technically kung ano ba ang talagang kahulugan ng pag-ibig. Diba? Is it about just doing your responsibilities, diba? And paying the bills? Yun lang ba yun? Does it involve, diba, still yung making your partner feel beautiful or good looking? I don't know, ate. Pero hindi kayang sabihin ng kontrata ng kasal, ate, yung pagmamahal natin sa partner natin. It is something that we do on a very personal level. Looking back, ate, dun sa 8 taon na yan, kasi yun yung pinaglalaban mo. Kasi sa kwento mo, ate, you did what you have to do, diba, para mag-survive ang family. And he agreed to that. Ama, kung inoohan niya, ginawa mo yung part mo, ate, diba, walang mali. But you sound as if naiintindihan mo bakit siya na-fall out of love. I wanna know why you understand. Karamdam ko po kasi. Karamdam ko po kasi. Hindi ko naging enough yung time na nakikinig ako sa kanya. Pakiramdam ko po. Hindi ko po narinig yung nasasaktan siya. You assumed nung time na yun, ate, that he should be and he must be okay. Because it's a part of the deal. Party yan nung inoohan niya. Akala ko po okay siya. Yung pala hindi po. Akala ko po ayos siya. Hindi po pala hindi. Isip ko po kasi ako po. To the point. Nakinig po ako. Nakasakti po nakita ko na nasasaktan din po siya. I can feel so much guilt, ate, from you. Honestly, ikaw yung niloko eh. Pero bakit parang naiintindihan mo? Kasi kasi pinaulit-ulit. Ha?
Yun po yung pinaulit-ulit niya sa akin. No, ate. Alam mo ate, kung mananatiling ganyan ang perspective mo sa nangyari, wala kang natutunan. You will always feel like you're the victim and that's it, period. To be walking around every day doing the things that you have to accomplish every day, feeling like a victim, ate, will not help you in any way. Yes, you are the victim here. But if you are not going to realize how and what went wrong in the entire process, ate, diba, anong natutunan mo? What have you learned? And that's something you're not answering. You told me a story, ate, na sa kabuuan ng kwento, honestly, ate, I like your character. Why? Because you raised your family. You provided for your family. Diba? To be honest with you, ate, you both made a sacrifice. Diba? Marami ring araw na ikaw yung walang panahon na makasama yung mga anak mo. And you made a sacrifice. Tama? Diba? Parehas kayo, tabla kayo eh. But why do I feel like now that you're telling me your story, bakit ko nararamdaman na you blame yourself? Why do you feel bad about it? Kasi ikaw yung iniwan eh. You're supposed to be mad about it. Galit po ako. No. Hindi ka galit. Let's not get this wrong. Hindi ka galit. Magkaiba mga kaibigan, ang nagagalit ay yung, di ba, yung galit mga kaibigan sa mga gantong usapan is very temporary. Masama ang loob mo. Because, can I tell you exactly how I feel about your story? Maliwanag ate that you regret that you could have done a lot more than what you delivered during the time na kayo ay nagkakaproblema, but you did not pay real close attention. Tama? Opo. Tell me, Lay, what if given the chance at to go back? I know, ito ay kumbaga tatakamin kita ng konti, pero pag babalik tayo, ano ang gagawin mo ng iba? What will you do differently if you will be given the chance to do it again, all over again? Siguro po, yung mga time na kapag nagsasabi siya sa akin na, Han, napapagod na ko dito sa bahay. Siguro po sana, payag na lang ako pa na magsabaho siya sa ulit. Sana hindi ko na lang siya pinilit na mag-stay pa sa bahay. Isip ko po kasi kung payag ako. Isip ko na, sige naman. Sana po mas maaga niya nakalagi yung sarili niya ulit. Sana po mas maaga niya na ibalik sa sarili niya. Sana po mas naging attentive ako dito kay Samus na. Sinangkalan na kasi yung mga bata walang mag-aalaga. Kasi di ba hindi pa kaya ng budget? Okay, Lay, stop. You're missing the point here. Nawala na siya, he's now with somebody else, and you're still missing the lesson here. Can I tell you? I wasn't there the entire time that everything was happening. Wala ako doon. But I can tell exactly where and how it went wrong. This is not about the responsibility that you both agreed to take on. Kasi obligasyon niyo, magulang kayo. You do what you have to do bilang magulang. Agree? Hindi yun ang problema natin. I think nagkulang ka dun sa part na i-recognize the part that he's bringing, di ba, sa inyong dalawa. Nagkulang ka dun sa part na
Yeah, kasi ate, yung ginagawa niya araw-araw, and this goes sa lahat mo ng mga nanay na nasa bahay lang, anak. Di lang dahil lalaki siya. Nagkulang ka ate na i-appreciate yung ginagawa niya kasi wala naman talagang compensation yan eh. Walang kasamang pera, walang bonus, walang libreng jacket by at the end of the year. Pag you were there having your life at achieving your dreams, embracing your goals, and he was there Sinasabi at ko naman home. po sa kanya na sobrang ako proud kasi hinayaan mo ako na magtrabaho. Tapos so yun nandito sa bahay. Kahit sa mga office things ko, pinagmamalaki ko po na. Then why do you feel bad? Why do you feel bad? Help me understand you. Kasi pakiramdam ko kulang sa is. Kulang pa rin po yung pakikinig ko. Kulang pa rin po yung atensyon na naibigay ko. Hindi ko po. You know what, Leia, I think you're still in denial. Siguro po kasi bago pa lang. Ano po? Siguro po kasi bago pa lang. Gano'ng katagal na hiwalay? Mag-1 month na po. Oh, yeah, maybe. Then maybe we can just settle this idea na how you're acting right now, how you're feeling right now is normal because this is very, very recent and it's supposed to be that way. Tama. So, di ba po, kahit ano naman pong reason, cheating is never an option. Ano po? Di ba po, kahit naman ano namang rason, cheating is never an option. Let's qualify your concern. And I have to agree with you. Cheating should not be an option. I agree with you completely. But we are missing the big part of it. Before your man, your husband cheated on you, ate, there is something that happened in between that. Diba? Cheating is the result of two things, mga kaibigan. Una, manyak lang siya. Pangalawa, he was left with no reason to be faithful sa iyo. I am not trying to justify him. But honestly, I am not going to dignify what is done. Cheating is cheating, period. It's wrong, period. Diba? It doesn't matter whether you are committed ng kasal kayo or magjowa kayo, cheating is cheating, period. It's not actually good. You agree with me? Diba? Pero nakakaligtaan natin yung isang malaking factor dito, mga kaibigan. Ano ba yun? Bakit ba siya nag-cheat, ate? And why do you understand him? Why do you feel bad about yourself and why are you not mad sa kanya? Because I know for a fact that, and I feel you, that in the process, you gave him the reason to do so. You were too comfortable sa idea that he will always be there, that he's got no breaking point. Na wala siyang breaking point, that he will always be an anchor sa relasyon ninyo. He was growing weak and you did nothing to fix it. I am sure for many times and many nights and many occasions he told you bibigay na siya, but you were too comfortable sa idea that he will always be there. That's why you blame yourself. Siguro po masyado ako naging komportable. Tinagalog mo lang. Lagi lang siyang nandyan. Tinagalog mo lang English ko, loko to. Yun nga po. Ayun nga. Masyado po ako naging comfortable na nandyan lang siya. Nasanay po ako na nandyan lang siya parate. Pero po siguro nung bumitaw na siya out of nowhere. Masyado na pong masakit. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko every time hanggang sa bahay sa. Hindi ko po alam kung anong magiging reaction ko. Oo, plastikin din. Asawa mo yan eh. Ganito,
Maybe, kasi wala, I'm sure this is beyond your control. Maliwanag tinanggap mo itong proseso na ito. Maliwanag ate, you agreed dun sa part that goodbye at this point of your marriage is necessary. Tama ako? Opo. Alright. And it's beyond your control. There's nothing you can do to change what he wants in life. It's wrong, mga kaibigan. Maling-mali yung gusto niya. But who are you and who am I to dictate to him, ate, kung saan lang dapat siya magiging masaya? Mga kaibigan, sorry ha. I mean, I know a lot of you people will raise an eyebrow or two sa akin sa sinasabi kong ito. But please, let's just stop looking at the end result. Let's look at the entire process. Somewhere between the day that he said, yes, I'm going to take care of the household chores, ate, from, di ba, up until the day na nagkaroon siya ng iba, something went wrong and nobody fixed it. Nobody told him it will be okay na naniwala siya. You agree? And that's the result, cheating. Alright. Bago ko tumuloy, ate, I want you to go ahead and send your message, your love para sa kanya. What's his name? JP po. Ano po? JP. Ano, hindi na kita gaano maintindihan, ano? Ay, sorry, JP po. JP. Go ahead. Whatever you wanna say to JP, dali. Hirap. Alam mo na mahal kita. Mahal na mahal kita. Alam mo din na lahat ng pangarap ko, lagi kayong kasama ng mga bata. Sana lang maisip mo ulit. Sana mo ulit. Kung paano tayo nagsimula dati. Hindi ko hingin sa'yong bumalik ka. Sana maisip mo yung ilang taon na tayong dalawa lang. Ito lang yung kakampi ko. Gusto ko sabihin maging masaya ka. Pero plastic ba? Pero sana, gusto ko maging masaya ka. Sana makita mo ulit yung sarili mo. At sana, isang araw bumalik ka ulit. Kasi wala akong ibang pinagpapray. Wala noon. Nagsisimula pa lang tayo. Hanggang ngayon, nakumpasa ka sa akin. Ibalik ka sa akin ni God. Pero kung hindi ka pa sa akin, hindi okay na kung kanino ka niya ibibigay. Pero sana din, tulungan mo ko. Mawala yung masakit. Para kung kinakain ng masakit, sana ako sasabot. Hindi ako makaiyak sa mga magulang ko kasi alam ko masasaktan ko. Kasi masaya ka. Sapat ako na maging mabuting tatay ka. Mabuting anak na mamagsilang mo. Sa lahat ng pagkukulang ko. Lahat ng hindi ko naibigay. Sa lahat ng panahon ng hindi ko napansin. Mahal na mahal kita palagi. Hindi po.
Yan lang po. You okay? I'm trying po. It's okay not to be okay. I don't want you to feel bad about the sacrifices and the labor of love and the commitment that you rendered all those 8 years na ikaw ay nagtrabaho. It's not something na dapat masisi ka pa. But sometimes when we are so busy about life, we tend to forget the little things that matters or that matter so much to someone we love, someone we care for so much. Tama? Hindi ko pa rin mapag-connect yung part na na you blame yourself. Maybe you are yet to figure it out kasi kailan lang. Tama ba? Siguro po. I am so sorry for you. I want to give you a big hug. I know there will be moments ngayon that you sit down and you contemplate if you could have done things differently. I'm sure you'll do it differently. If I am a genie tonight and have the power to bring you back to those days that can save what's happening today, without you wishing anything, babalik kita rin para gawin mo siya ng iba. But I don't have the power. I am not a genie. We can only learn from our mistakes, where it went wrong, how it went wrong. So the next time around, we'll be a better partner to someone. I am going to pray with you and for you later. I hope one morning he wakes up and you realize that you are his home. I hope that morning will come hanggat may babalikan pa siya. But on the other hand, natutuwa ko marinig ate that you are praying na sana makita niya kung saan siya masaya. Kung hindi man sa'yo, basta maging masaya siya. I feel the pain. I feel your pain ate when you're crying that hard and you've got nobody to blame but yourself, but you are not telling me what went and how went wrong. Because I want you to go ahead and do the same thing. Kasi wala ka naman na ibang kasama ngayon. But along the way, mga kaibigan, pay attention to little things. Nalulungkot ako may mga relasyon na madalas ang I love you ay bahagi na lang ng pagtatapos ng isang tawag sa telepono. Tama? Because before hitting the red button, di ba sa telepono mo, it's necessary that you say I love you. Kasi nasanay kayo. Wala na siyang emosyon. Tama? Nakalimutan na natin ang pagpapasalubong. Alam niyo ba anong purpose ng pasalubong? Not to impress someone na tatanggap. Especially pag food. You bring home pasalubong because you want to talk while you eat. You are bringing home a moment when you do that. When you are married or when you are with someone, you fix yourself and try to look good, not because you want to look good, but you want the person beside you to look at you. Hindi ka nagpapaganda para mag-selfie ng maganda. Nalulungkot ako nowadays, mga kaibigan, we take for granted a lot of things. Sometimes, without looking at photos, we cannot remember moments. We are busy taking pictures of where we are, of the events we're attending. We have forgotten how to remember things by heart. Stupid us.
nakaligtaan na natin na, di ba, let's stop earning time. Let's start earning moments. It will last forever. That's your version of forever. I'm sure, Ate, you're guilty of many of this. That's why you're crying. Ginawa ka niya ng kasalanan. Don't feel so bad. Umiiyak ka, other than you neglected a lot of things that you should have done. Umiiyak ka because you know you let go of a good man. That's why you're crying. Tama ba? Tama, di ba? At naiinggit ka kasi, sorry ha, I'm going to hurt you with this, but naiinggit ka dun sa susunod niyang mamahalin because you know exactly his capacity to take good care of someone and to love someone. You were there. And now it's someone else's time to enjoy it. I will pray for your strength. Do me a favor, Lay. Because I am your friend and I want to help you out, do me a favor. Every time that you feel the pain, I want you to cry. I want you to cry every time you feel the pain. Promise me. I want you to cry not because I want to see you in pain or I want to know that you suffer if you think nagkulang ka. I want you to cry because everything comes alive. Lahat ng pinagsamahan nyo, it becomes colorful again in your imagination. You relive the days na masaya. That's why we cry. Tama ba? When we cry and we are in pain, mga kaibigan, it's a direct connection to a person who's no longer with us. You have to remember that. When we cry and we are in pain, napaka-totoong nararamdaman natin as if that person is beside us. We can almost taste the air of having that person sitting beside us. And I want you to do that. Other than that, I want you to get used to it. God bless you. I hope you find your home as well. Thank you for calling the show, Lay. Salamat po. No, thank you. I'm sure you're teaching a lot of people tonight a lesson. Pay attention. Maraming salamat sa pagtawag, Lay. Salamat, Papa John. Bye-bye. God bless po. God bless. Bye-bye. Bye.
Nakakalungkot mga kaibigan, nowadays we are challenged with a lot of distractions around us. It's sad to admit that we believe that affection is digital, as if liking the photos and status ng taong mahal mo sends the real affection to that person. Naniniwala tayo na madalas okay na yan. So, swak na, sapat na yan. I do not believe that. Nakakalungkot na pag mahal na mahal tayo ng tao, we take that person for granted. Why? Because it's easy to get lost when we are overwhelmed with attention, love, and promises. And we make ourselves believe, mahal ako niyan. Sabi niya, hindi niya ako iiwan. We believe that we have this never-ending supply of forgiveness. That he will never or she will never get tired of forgiving us. And sometimes, and this is very stupid, we believe not because wala tayong ginagawang masama in your definition, ay wala nang masama. Sometimes not doing anything at all is a crime. How many more love stories, mga kaibigan, are going to lose just because we did not pay attention? How many more good people in your life will just walk away and believe that he or she deserves someone better than you when you were the best? When he told you you were the best. How can you allow a partner walk away from you when you were told that you are everything to that person? Bakit siya nawala? Maybe you did something. Or maybe there's something you didn't do. Nakakalungkot mga kaibigan na the person you thought you knew inside out will eventually turn to be a stranger. Yung pag nagsalubong kayo na magsabi ng hello at hi, nahihiya na kayo. But once upon a time, you can spend the entire week locked inside a room. You liked each other so much, and now, asan na lahat yun? It's wasted. Tawagan niyo ako mga kaibigan. Pagbati ko, I'll just have to play one set and I'll be back.